Ako si Teresita, isang ina, isang lola, at hanggang kamakailan lang, isang estranghero sa sarili kong pamamahay. May mga gabing hindi ka makakatulog, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na sumisigaw ng katotohanan na ayaw mong marinig. Para sa akin, nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono. Isang tawag na sumira sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Pero bago ko ikuwento iyon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isang gabi. Isang gabi na halos ikamatay ko sa hiya. May mahahalagang bisita ang anak kong si Jose noon. Mga kasosyo niya sa negosyo. Ako, bilang ina, naghanda ng lahat mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa pagluluto ng paborito nilang pagkain. Pero nang lumabas ako mula sa kusina para maghain ng kape, ang manugang kong si Isabel dumaan lang sa tabi ko. Ni hindi niya ako tiningnan. Para lang akong hangin. Narinig ko pa siyang bumulong sa isang bisita. Si nanay. Siya ang tumutulong dito sa bahay. Tumutulong. Hindi niya sinabing kasambahay. Pero sa tono niya, sa paraan ng pag-iwas niya ng tingin, iyon ang naramdaman ko. Isang katulong sa sarili kong pamamahay. Ang hiya, ang sakit, para akong sinampal sa harap ng maraming tao. Ang pamilyang binuo ko, ang tahanang inalagaan ko. Sa isang iglap, para akong naging kasangkapan na lang, na walang pangalan, walang mukha. Sa loob ng maraming taon, ginampanan ko ang pagiging ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang aking asawang si Rafael, ang buhay ko ay umikot sa mga anak ko. Noong ikinasal si Jose at Isabel, ako ang nag-asikaso ng lahat. Ginamit ko ang ipon namin ng yumaong asawa ko para sa engrandeng kasal na pinangarap ni Isabel. Ibinigay ko ang parte ng lupa namin para maitayo ang bahay na tinitirhan naming lahat ngayon. Araw-araw, sinisigurado kong malinis ang bahay, may masarap na pagkain sa mesa, at naalagaan ng mabuti ang apo kong si Mateo. Lahat ng iyon, ginawa ko ng walang hinihinging kapalit. Pero para sa kanila, lalo na kay Isabel, para lang akong anino. Isang anino na nandyan lang, pero walang pakialam kung ano ang nararamdaman. Nag-iisa ako sa gitna ng sarili kong pamilya. Araw-araw, nakikita ko ang mga ngiti niya, naririnig ko ang malambing niyang boses, pero may nararamdaman akong mali. Isang lamig na hindi maipaliwanag. Akala ko, guni-guni ko lang. Akala ko, dala lang ng katandaan. Tinanggap ko na lang na baka hanggang doon na lang talaga ang papel ko. Isang lola na tagaluto, tagalinis, tagapag-alaga, hanggang sa dumating ang araw na ipinaramdam nilang wala na akong silbi. Pero, may hindi sila alam. May isang bagay na hindi nila alam tungkol sa akin. Akala nila, isa lang akong matandang madaling lokohin. Isang matandang walang laban. Akala nila, ang mundo ko ay umiikot lang sa 4 na sulok ng bahay na ito. Ang hindi nila alam, ang pagmamahal ng isang ina ay may dalang lakas na higit pa sa anumang yaman, at ang lakas na iyon ay malapit ng magising. Ang kawawang lola na minaliit nila ay may hawak na alas, isang alas na hindi niya inaasahang darating. At dumating ito sa anyo ng isang tawag sa telepono, isang ordinaryong umaga. Naghuhugas ako ng pinggan nang tumunog ang telepono. Ang aking bunsong anak, si Marco, ang piloto. Ang boses niya sa kabilang linya, balisa. Nay, may kakaiba pong nangyayari, sabi niya. Si Ate Isabel. Nasa bahay po ba? Oo, anak, sagot ko. Nasa itaas, naliligo. Nagkaroon ng katahimikan, isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, bumulong siya. At ang mga salitang binitawan niya ang nagbago sa lahat. Imposible po, Nay, sabi niya. Ang boses niya nanginginig. Imposible, dahil hawak ko po ang passport niya ngayon. Kasama ko siya dito sa flight ko papuntang Hong Kong. Sa sandaling iyon, ang matandang babaeng nakaramdam ng hiya, ang ilaw ng tahanan na binaliwala, ay naglaho. Ang natira ay isang ina na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang kasinungalingan
na mas malalim pa sa inaakala niya. Ang pawn sa larong ito ay handa nang maging mangangaso. Gusto nilang manahimik ako. Gusto nilang mawala ako sa anino. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang dangal ng pamilyang ito at bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na maikukuwento nila hanggang sa kanilang mga apo. Hindi na ako mananahimik. Kung naranasan nyo na pong maramdamang dayuhan sa sarili ninyong tahanan. Kung naranasan nyo ng maliitin ng mga taong pinagsilbihan ninyo. Paki-like at share po ng video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Dahil alam ko, hindi ako nag-iisa. Simulan na natin ang paglalakbay na ito, anang magkasama. Pagkatapos ng tawag na iyon mula kay Marco, ang mundo ko ay hindi na naging pareho. Bawat tunog sa bahay, bawat kilos, bawat salita, lahat ay may kasamang tanong. Isang malaking tanong. Sino ang kasama ko sa bahay? At sino ang nasa eroplano? Ang isip ko ay puno ng kalituhan, pero ang puso ko, ang puso ng isang ina, ay nagsimulang maghanap ng kasagutan. Kinabukasan, pagbaba ni Isabel mula sa kanyang kwarto, tinitigan ko siya ng maigi. Ang kanyang ngiti, pareho pa rin. Ang kanyang boses, nang bumati siya ng magandang umaga, Nay, pareho pa rin. Pero may iba. May kung anong hindi ko maipaliwanag. Kaya't sinimulan kong magmasid, tahimik, pero mapanuri. Noong araw na iyon, nakita ko siyang nagsusulat ng listahan para sa palengke. Ang hawak niya sa panulat, gamit ang kanang kamay. Ang sulat niya, malinis at diretso. Naalala ko, iyon talaga ang sulat niya. Pero 2 araw lang ang nakalipas, nakita ko siyang tinutulungan ang apo kong si Mateo sa kanyang assignment. Hawak niya ang lapis, pero sa kaliwang kamay, ang sulat. Hindi na ganoon kaganda, magulo at parang hindi sanay. Nang tanungin ko siya noon, ang sabi niya, nagpa-practice lang po, Nay, para masanay. Isang ngiti ang sagot niya. Isang ngiting ngayon ay parang may tinatagong hiwaga. Hindi lang iyon. Ang kanyang ugali, pabago-bago na parang panahon. May mga araw na siya ang pinakamaalagaing ina at asawa sa mundo. Yayakapin niya si Mateo ng mahigpit. Hahalikan niya si Jose sa pag-alis at pagdating. At kakausapin ako na puno ng respeto at lambing. Sa mga araw na iyon, sinasabi ko sa sarili ko, Teresita, baka naman guni-guni mo lang ang lahat. Baka pagod lang ang anak mo. Pero may mga araw din na para siyang ibang tao. Isang hapon, naglalaro si Mateo sa sala at aksidenteng natabig ang isang baso ng tubig. Kaunting tubig lang naman ang natapon sa sahig. Akmang pupunasan ko na nang biglang sumigaw si Isabel mula sa kusina. Mateo, ang likot-likot mo naman. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ang boses niya, matigas at malamig. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ng aking apo. Ang mga mata niya, nagsimulang mamuo ang luha. Ibang-iba sa Isabel, nakahapon lang ay matiyagang nagturo sa kanya kung paano mag-drawing. Nagsimula akong magtala. Sa isang lumang notebook na itinago ko sa ilalim ng aking kama. Isinulat ko ang lahat. Ang petsa, ang oras, ang mga napapansin ko. Lunes, ginamit ang kanang kamay, mabait kay Mateo. Miyerkules, ginamit ang kaliwang kamay. Sinigawan si Mateo dahil sa natapong tubig. Para akong isang investigador sa sarili kong pamamahay. Nakakabaliw, pero kailangan kong gawin. Ang mga hinala ko ay lalong tumibay dahil sa mga taong nasa paligid namin. Isang umaga, habang nagdidilig ako ng halaman sa labas, dumaan ang kapitbahay kong si Aling Rosa. Teresita, kumusta? Ang sipag naman? Bati niya. Nagkuwentuhan kami sandali. Hanggang sa nabanggit niya, alam mo, ang manugang mong si Isabel, ang bait-bait kahapon. Dinaanan ako, nangumusta pa sa mga anak ko sa probinsya. Pero kanina lang, dumaan ulit siya. Nginitian ko, pero parang hindi ako nakita.
Diretso lang ang tingin. Baka may problema. Tumango lang ako at ngumiti. Baka pagod lang, Rosa. Alam mo na, maraming ginagawa. Pero sa loob ko, ang puso ko ay kumakabog. Hindi lang pala ako ang nakakapansin. Ang pinakamatinding dagok ay galing mismo sa apo kong si Mateo. Isang gabi, habang pinapatulog ko siya, bigla siyang nagsalita. Lola, sabi niya. Ang boses niya malungkot. Bakit po si Mama? Minsan mabait, minsan hindi. Anong ibig mong sabihin, apo? Tanong ko. Kasi po kahapon, kinantahan niya ako ng saugoy ng duyan bago ako matulog. Ang ganda po ng boses niya. Pero ngayon po, sabi niya, matulog ka na. Ang laki-laki mo na. Hindi niya po ako kinantahan. Parang may kung anong tumusok sa puso ko. Ang kantang iyon. Ako ang nagturo kay Isabel niyon. Iyon ang kantang kinakanta ko sa mga anak ko noong maliliit pa sila. Paano nangyari na sa isang araw? Alam niya ang kanta. At sa susunod na araw, parang wala na lang. Ang mga binhi ng duda ay hindi na lang basta binhi. Sila ay nag-uugat na, malalim, at nakakatakot. Alam kong hindi ko na ito kayang sarilinin. Kailangan ko ng tulong. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Bago pa mahuli ang lahat. Ang bigat sa dibdib ko ay parang isang malaking bato na hindi ko na kayang buhatin mag-isa. Bawat araw, ang notebook ko ay napupuno ng mga tanong, ng mga detalye, ng mga pagtataka, pero wala pa ring sagot. Pakiramdam ko, mababaliw na ako sa kaiisip. Isang umaga, pagkatapos ng isa na namang gabi na hindi ako nakatulog ng maayos, napagdesisyunan kong kailangan ko ng kausap. Isang taong mapagkakatiwalaan ko. Isang taong hindi ako huhusgahan. Ang matalik kong kaibigan. Si Lorna. Tinawagan ko siya at nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na kapihan malapit sa simbahan. Pagdating ko doon, nanginginig pa ang mga kamay ko habang hawak ko ang tasa ng kape. Pagdating ni Lorna, nakita niya agad sa mukha ko na may malaking problema. Teresita, anong nangyayari sa'yo? Para kang nakakita ng multo, sabi niya. Ang boses niya puno ng pag-aalala. Sa umpisa, nag-alangan akong magsalita. Paano ko sasabihin sa kanya na pinaghihinalaan ko ang sarili kong manugang? Na baka dalawang magkaibang tao ang nakatira sa bahay ko? Baka isipin niyang nababaliw na ako. Pero nang hawakan niya ang kamay ko, bumuhos ang lahat. Ikinuwento ko sa kanya ang bawat detalye. Ang tawag ni Marco. Ang pagpapalit-palit ng kamay sa pagsusulat, ang pabago-bagong ugali, ang mga sinabi ni Aling Rosa at ni Mateo. Inilabas ko pa ang aking notebook at ipinakita sa kanya. Habang binabasa ni Lorna ang mga isinulat ko, ang noo niya ay kumukunot. Seryoso siyang nakikinig, hindi niya ako pinutol. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin ng diretso. Teresita, sabi niya. Ang boses niya matatag. Hindi ka nababaliw. Ang kutob ng isang ina, lalo na ng isang lola, ay bihirang magkamali. Lahat ng ito, lahat ng isinulat mo, hindi ito normal. Tumulo ang luha ko. Sa wakas, may isang taong naniwala sa akin. Anong gagawin ko, Lorna? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko nanginginig. Natatakot ako. Natatakot ako para kay Jose, para kay Mateo. Paano kung may masamang nangyayari? Hinawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Kung mayroon man, kailangan mong malaman. Hindi mo sila mapoprotektahan kung hindi mo alam ang katotohanan. Mayroon kang isang paraan para masagot ang mga tanong mo. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya seryoso. Kailangan mo siyang sundan, Teresita. Sundan siya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Sundan ang sarili kong manugang para akong isang espiya sa sarili kong pamilya. Parang isang pagtataksil. Pero alam ko sa puso ko, si Lorna ay tama. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kapayapaan ng aming tahanan. Kung hindi ko aalamin ang totoo, habang buhay kaming mabubuhay sa kasinungalingan. At mas nakakatakot iyon.
Umuwi ako ng araw na iyon na may bagong determinasyon. Naghintay ako ng tamang pagkakataon at dumating ito makalipas ang 2 araw. Sabado ng hapon at abala si Jose sa trabaho. Si Mateo naman ay may school activity. Kaming dalawa lang ni Isabel ang naiwan sa bahay. Nagpaalam siyang pupunta sa palengke. Nay, mamamalengke lang po ako. Baka medyo gabihin ako ng uwi. May dadaanan pa po akong kaibigan, sabi niya. Suot ang isang simpleng bestidang bulaklakin at daladala ang kanyang paboritong bayong. Tumango ako. Sige, mag-iingat ka. Pero sa sandaling isinara niya ang pinto, kumilos ako. Kinuha ko ang isang lumang balabal, isinuot ito, at nagsuot din ako ng malaking salamin para hindi ako gaanong makilala. Lumabas ako ng bahay ng dahan-dahan, sinisiguradong may sapat na distansya sa pagitan namin. Ang puso ko, kumakabog ng napakabilis, para akong gumagawa ng isang krimen. Bawat hakbang ko ay mabigat, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit ang imahe ng nalilitong mukha ni Mateo ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Kailangan kong gawin ito para sa kanya. Sinundan ko si Isabel sa pamilyar na daan papunta sa palengke. Sa simula, akala ko ay baka nagkamali lang talaga ako. Dumiretso siya sa direksyon ng palengke. Ngunit bago siya makarating doon, bigla siyang lumiko. Lumiko siya sa isang daan na hindi niya madalas puntahan. Isang masikip na kalye na papunta sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Nagpatuloy ako sa pagsunod. Mas nag-iingat na ngayon. Nagtatago ako sa likod ng mga nakaparadang sasakyan. Sa likod ng mga poste, dinala ako ng mga paa niya sa isang bahagi ng lungsod na mas luma, mas mahirap. Ang mga bahay ay magkakadikit. Ang mga pintura ay tuklap-tuklap na. Hanggang sa pumasok siya sa isang makitid na eskinita. Napakakitid nito na halos isang tao lang ang kasya. Ang amoy sa paligid ay pinaghalong basura at luto ng kung ano-anong pagkain. Ano ang ginagawa ng manugang ko dito? Sa dulo ng eskinitang iyon, huminto siya. Huminto siya sa harap ng isang maliit, halos sira-sirang bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang pinto ay kulay kupas na berde. Kumatok siya ng 3 beses, isang mahinang katok. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto at pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo doon, sa gitna ng eskinita, hindi makahinga. Ang isip ko ay blanko. Anong lugar ito? Sino ang nakatira dito? Ito ba ang kaibigan na sinasabi niya? Ang daming tanong. Pero wala akong lakas ng loob na lumapit at kumatok din. May kung anong pumipigil sa akin. Isang pakiramdam ng panganib. Nag-antay ako. Siguro mga 10 minuto. 15 minuto. Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, kailangan kong umuwi bago pa niya mahalata na wala ako. Kaya't dahan-dahan akong tumalikod. Ang mga paa ko nanginginig at bumalik sa daan pa uwi. Habang naglalakad ako, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano ang gagawin ko. Sasabihin ko ba kay Jose? Kukumprontahin ko ba si Isabel? O maghihintay pa ako ng mas matibay na ebidensya? Pagdating ko sa aming gate, huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Pumasok ako sa bahay, handa nang umakyat sa kwarto ko para mag-isip. Ngunit pagpasok ko sa pinto, natigilan ako. Nandoon siya, si Isabel. Nakatayo siya sa kusina, naghihiwa ng sibuyas. Pero, imposible. Paano? Paanong nauna pa siyang umuwi sa akin? At ang suot niya, hindi na ito ang bestidang bulaklakin. Nakasuot siya ng puting blouse at pantalon. Ang bayong na dala niya kanina ay nakasabit sa upuan. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, malamig, walang emosyon. Nay, saan po kayo galing? Tanong niya. Ang boses niya, hindi na malambing. Mayroon itong talim. Hindi ako makapagsalita. Ang dila ko ay parang namanhid. Paano ko sasagutin iyon? Sasabihin ko bang, sinundan kita at nakita kitang pumasok sa isang bahay sa eskinita? Hindi ko kaya. Ano? Nauutal kong sabi. Naglakad-lakad lang ako para mahanginan. Tumango lang siya at nagpatuloy sa paghihiwa. Hindi na siya nagsalita pa.
Pero ang tingin niya, ang tingin na iyon ay nagsasabing alam niya. O baka guni-guni ko lang. Umakyat ako sa kwarto ko. Nanginginig ang buong katawan. Isinara ko ang pinto at napasandal ako doon. Ang puso ko para nang sasabog. Ngayon, sigurado na ako. 100%. Hindi ako nababaliw. Ang babae sa eroplano, ang babae sa eskinita, at ang babaeng nasa kusina ngayon. May koneksyon silang lahat. Hindi ko pa alam kung ano, pero alam kong hindi ito maganda. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang problemang ito ay mas malaki at mas delikado kaysa sa aking inaakala. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit ano pa ang maging kapalit nito, hindi ako mapakali ng gabing iyon. Ang imahe ng manugang kong si Isabel na pumapasok sa madilim na eskinita at ang lalaking kasama niya ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan para itong isang tinik na bumaon sa aking puso. Bilang isang ina, ang tanging hangad ko lang ay ang kapakanan ng aking mga anak, lalo na si Jose, na ibinibigay ang lahat para sa kanyang asawa. Ang makita siyang niloloko, kung totoo man ang aking hinala, ay isang bagay na hindi ko kayang palampasin. Kaya naman, kinabukasan, kahit may kaunting takot at pag-aalinlangan, pinatatag ko ang aking loob. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong harapin kung anuman ang nagtatago sa likod ng mga pader na iyon. Ang sikat ng araw ay matindi na nang balikan ko ang lugar. Ang eskinita ay masikip, amoy lupa at may halong luma. Ang mga bahay ay dikit-dikit, tila ba nag-uusap at nagbabantayan sa bawat isa. Huminto ako sa tapat ng mismong bahay na pinasukan ni Isabel. Isa itong maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, simple lang, ngunit malinis tingnan. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang aking kumakabang dibdib, itinaas ko ang aking kamay, at kumatok ako ng 3 beses sa manipis na pinto. Ang tunog ay tila umalingaw-ngaw sa katahimikan ng tanghali. Ilang sandali ang lumipas at dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Ang mundo ko ay tila huminto. Isang babae ang tumambad sa akin. Isang babae na kamukhang-kamukha ni Isabel. Hindi, mali. Hindi lang kamukha. Para akong nakatingin sa salamin. Ang hugis ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata, na may bahid ng kalungkutan, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi, lahat ay pareho. Ang tanging pinagkaiba lang nila ay ang kanyang pananamit. Simple lamang ang suot niyang duster at ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng walang ayos. Makikita mo sa kanyang mga mata ang pagod, ang hirap ng buhay. Isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa mga mata ng aking manugang. Nagkatitigan kami. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Marahil ay nagtataka kung sino ang matandang babaeng ito na nakatayo sa kanyang pintuan. Sino po sila? Mahinang tanong niya. Ang boses niya, kahit iyon ay halos katulad ng kay Isabel, ngunit mas mahinahon, mas may lambing. Bago pa ako makasagot, isang-isa pang babae ang lumabas mula sa likuran niya. Medyo mas may edad ito at ang mukha ay puno ng pag-aalala. Adora! Sino ba yan? Tanong niya. At pagkatapos ay napatingin sa akin. Ay, pasok po kayo nanay. Pasensya na po sa aming munting tahanan. Pinapasok nila ako. Ang loob ng bahay ay maliit at siksikan. May isang maliit na mesa, ilang upuang plastik at isang kurtinang naghihiwalay sa kung anuman ang nagsisilbing silid tulugan. Umupo ako at ang babaeng kamukha ni Isabel na tinawag na Adora ay nanatiling nakatayo sa isang tabi. Yumuko ang ulo. Ang isa naman, na nagpakilalang si Lucy, ang siyang humarap sa akin. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, nanay? Hindi ko na pinaligoy-ligoy pa. Ang puso ko ay sabik ng malaman ang katotohanan. Nandito ako dahil sa kanya, sabi ko, habang itinuturo si Adora. Nakita ko kahapon ang manugang kong si Isabel na pumasok dito. At ngayon, nakikita ko siya. Tumingin ako ng diretso kay Lucy. Gusto kong malaman ang totoo. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Lucy.
Tumingin siya kay Adora, na parang humihingi ng pahintulot. Si Adora naman ay tumangulang ng marahan, isang malungkot na pagtanggap sa hindi na maiiwasan. Bumuntong hininga si Lucy at nagsimulang magkuwento. At ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang punyal na sumasaksak sa aking puso. Ikinuwento niya ang lahat, na si Adora at si Isabel ay nagkakilala sa isang palengke, kung saan nagtitinda ng gulay si Adora. Nagulat daw si Isabel sa kanilang pagkakahawig at dito nabuo ang isang plano, isang masalimuot na plano. Sinabi ni Lucy na binabayaran pala ni Isabel si Adora para magpanggap bilang siya. 5,000 piso po, sabi ni Lucy at ang boses niya ay nanginginig. 5,000 piso po bawat araw na kailangan niyang umalis. Pinapasuot niya kay Adora ang kanyang mga damit, pinapaayos ang buhok at iniiwan dito sa bahay para magpanggap na siya si Isabel na nagpapahinga lang sa kwarto para walang makahalata. Para malaya siyang makaalis, makapunta kung saan man niya gusto, kasama kung sino man ang gusto niya. 5,000 piso. Ang halagang iyon ay napakaliit kumpara sa kayamanan ng aming pamilya. Ngunit para kay Adora, iyon na marahil ang bumubuhay sa kanila. Napatingin ako kay Adora, nakayuko pa rin siya, at nakita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang puso ko ay nahati. May galit para kay Isabel sa kanyang panlilinlang at sa kanyang kalupitan. At mayroon ding awa, isang malalim na awa para kay Adora. Isang babaeng pinagkaitan ng pagkakataon na dahil sa kahirapan ay napilitang maging anino ng iba. Isang anino ng isang taong hindi niya alam ay may mas malalim pa palang kaugnayan sa kanya. Ang pagtuklas na ito ay simula pa lamang pala. Isang pinto na nagbukas patungo sa isang mas madilim at mas masakit na katotohanan. Matapos kong marinig ang lahat mula kay Lucy, hindi na ako umuwi kaagad. May kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na manatili pa, nakausapin si Adora ng masinsinan. Iniwan kami ni Lucy para bigyan kami ng pagkakataong mag-usap. Sa una, tahimik lang kami. Si Adora ay nahihiya. Marahil ay natatakot sa kung ano ang gagawin ko ngayong alam ko na ang sikreto nila. Ako naman ay pinoproseso pa ang lahat sa aking isipan. Ang pagkakahawig nila, hindi ito ordinaryo. Hindi ito basta nagkataon lang. Mayroon itong mas malalim na dahilan. Nararamdaman ko iyon. Adora, anak, panimula ko, at sinubukan kong gawing pinakamahinahon ang aking boses. Huwag kang matakot. Hindi ako galit sa iyo. Gusto ko lang maintindihan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang buhay na puno ng pagtitiis. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang sarili. Ikinuwento niya na siya ay lumaki sa isang malayong probinsya at si Lucy, na pinsan niya pala, ang nag-ampon at nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Hindi niya raw nakilala ang kanyang mga tunay na magulang. Ang sabi lang daw sa kanya, siya ay isang ampon, isang sanggol na iniwan sa pangangalaga ng pamilya ni Lucy. Ang salitang ampon ay tumatak sa aking isipan, isang piraso ng palaisipan na tila unti-unting nabubuo. Habang nagsasalita siya, lalo kong nakikita ang mga detalye, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay, ang maliit na nunal sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Isang nunal na katulad ng kay Isabel, na palagi niyang tinatakpan ng pampaganda. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isip. Isang ideya na nakakakilabot, ngunit kasabay nito ay nagbibigay linaw sa lahat. Adora, tanong ko, nasaan ang iyong mga papeles, ang iyong birth certificate? Mayroon ka ba nito? Nag-atubili siya sandali, pagkatapos ay tumayo at may kinuha sa isang lumang baul na gawa sa kahoy. Maingat niyang inilabas ang isang naninilaw at medyo lukot na sobre. Inabot niya ito sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob, naroon ang isang kopya ng kanyang birth certificate. Ang papel ay luma na. Halos mabura na ang ilang mga salita. Ngunit ang mga importanteng detalye ay malinaw pa rin. Hinanap ko ang kanyang pangalan,
Adora Reyes. At pagkatapos, ang pinakamahalagang impormasyon sa lahat, ang kanyang kaarawan. Nang makita ko ang petsa, ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Humigpit ang hawak ko sa papel. Ang petsa ng kapanganakan ni Adora ay eksaktong kapareho ng petsa ng kapanganakan ni Isabel. Parehong buwan. Parehong araw? Parehong taon? Hindi. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa aking isipan. Ang kanilang hindi maipaliwanag na pagkakahawig, ang pagiging ampon ni Adora, ang parehong kaarawan, isa lang ang ibig sabihin nito. Isa lang ang posibleng sagot. Sila ay kambal. Magkapatid na pinaghiwalay mula pa noong sila ay mga sanggol. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bigat ng katotohanan ito ay halos hindi ko makayanan. Ang aking manugang, si Isabel, ay mayroong isang kapatid, isang kakambal. At ang kakambal na ito ay si Adora, ang babaeng nasa harap ko ngayon, na nabubuhay sa kahirapan. At sa puntong iyon, isang mas masakit na katotohanan ang sumampal sa akin. Hindi lang ito isang kwento ng nawawalang kapatid. Ito ay isang kwento ng pagsasamantala. Nalaman ni Isabel ang tungkol sa kanyang kapatid, o marahil ay natagpuan niya ito nang hindi sinasadya. At sa halip na yakapin ito, sa halip na tulungan, sa halip na ibunyag ang katotohanan sa aming lahat, ginamit niya ito. Ginamit niya ang kahirapan at kawalan ng kaalaman ng sarili niyang kapatid para sa kanyang pansariling interes, para sa kanyang mga lihim, para sa kanyang kalayaan. Ang galit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang halo ng matinding pagkadismaya at pighati. Paano nagawa ni Isabel ito? Paano niya nagawang tingnan ang sarili niyang kakambal, ang sarili niyang dugo at laman, at gamitin lamang ito na parang isang kasangkapan? Ang buong akala ko ay kilala ko na ang babaeng pinakasalan ng aking anak. Ngunit ngayon, napagtanto ko na ang Isabel na kilala ko ay isang maskara lamang. Isang magandang mukha na nagtatago ng isang pusong kayang manakit at manlinlang kahit pa ang sarili niyang kadugo. Tumingin ako kay Adora, na walang kamalay-malay sa bigat ng katotohanang hawak ko sa aking mga kamay. Nakita ko sa kanya ang inosenteng biktima sa lahat ng ito. At sa sandaling iyon, nangako ako sa aking sarili. Itatama ko ang lahat ng ito. Ilalabas ko ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Panahon na para malaman ng lahat ang sikretong matagal nang nakatago. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-iisip at pagpaplano. Ang bigat ng aking mga nalaman ay parang isang malaki na nakadagan sa aking dibdib. Sa tuwing nakakita ko si Isabel sa aming bahay, na kumikilos na parang walang nangyari, na nanangiti at naglalambing sa aking anak na si Jose, isang matinding galit ang namumuo sa loob ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong isampal sa kanya ang lahat ng katotohanan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ito maaaring daanin sa isang biglaang pagsabog. Kailangan itong gawin sa tamang paraan, sa tamang panahon. Kailangan itong mangyari sa harap ng buong pamilya para walang maitanggi at para masaksihan ng lahat ang pagbagsak ng kanyang mga kasinungalingan. Kaya, nagplano ako ng isang hapunan. Isang simpleng hapunan para sa pamilya. Ngunit sa likod ng planong ito ay isang mas malaking layunin. Tinawagan ko ang isa ko pang anak, si Marco, na nakatira sa ibang lungsod. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang umuwi dahil mayroon kaming importanteng pag-uusapan bilang isang pamilya. Naramdaman siguro niya ang bigat sa aking boses, kaya't hindi na siya nagtanong pa at pumayag kaagad. Pagkatapos, ang pinakamahirap na bahagi, kinausap ko si Adora. Binalikan ko siya sa kanilang maliit na bahay. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aking plano. Noong una, natakot siya. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Ngunit sinabi ko sa kanya na hindi ito gulo. Ito ay paghahanap ng katotohanan. Karapatan niyang malaman kung saan siya nanggaling at karapatan ng pamilya namin na malaman ang panlolokong ginagawa ni Isabel. Sa huli, pumayag din siya, bagamat kitang-kita ko pa rin ang takot at kaba sa kanyang mga mata.
Dumating ang gabi ng hapunan. Ang aming bahay ay napuno ng amoy ng paboritong pagkain ni Jose na aking niluto. Sinadya ko iyon. Gusto kong maging normal ang lahat sa simula. Nauna nang dumating si Marco at pagkatapos ay si Jose at Isabel na magkahawak pa ng kamay. Nagtaka si Jose kung bakit may bigla ang pagtitipon, ngunit ngumiti lang ako at sinabing na-miss ko lang na magkasama-sama kaming lahat. Umupo kami sa hapagkainan. Ang lahat ay tila nasa ayos. Nagtatawanan, nagkakamustahan, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, naghihintay sa tamang sandali. Pagkatapos naming kumain, habang nagkakape, sinabi ko, mayroon pa tayong isang bisita na darating, isang taong mahalaga. Nagtinginan sila. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Jose at Marco, ngunit si Isabel, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kaba at pag-aalala. Sa sandaling iyon, tumunog ang aming doorbell. Alam ko na kung sino iyon. Tumayo ako. Ako na ang magbubukas. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Adora. Nakasuot ng simpleng bestida na ipinahiram ko sa kanya. Malinis, maayos. Ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng takot. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako, bulong ko. At magkasama kaming pumasok sa loob. Ang katahimikan na sumalubong sa amin ay nakakabingi. Ang mga tawa at kuwentuhan kanina ay biglang naglaho. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ng aking mga anak, sina Jose at Marco. Ang kanilang mga panga ay tila nalaglag. Nakatingin sila kay Isabel, tapos kay Adora, tapos pabalik ulit kay Isabel. Ang kanilang mga isipan ay halatang naguguluhan. Hindi maintindihan ang kanilang nakikita. Para silang nakakita ng multo. Dalawang Isabel. Ngunit ang reaksyon na pinakahihintay ko ay ang reaksyon ni Isabel. Nang makita niya si Adora na nakatayo sa tabi ko, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Naging puti siya na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang maskara niya, sa wakas, nagsimula na itong mag-crack. Anong ibig sabihin nito, Mama? Nanginginig na tanong ni Jose habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay sa dalawang babaeng magkamukha sa kanyang harapan. Huminga ako ng malalim. Ito na ang simula. Dinala ko si Adora papalapit sa mesa. Pinaupo ko siya sa isang bakanting silya. Tumingin ako sa kanilang lahat, kay Jose, na litong-lito, kay Marco, na seryosong nagmamasid, at kay Isabel, na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Jose, Marco, may mga bagay kayong kailangang malaman, panimula ko, at ang aking boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ang babaeng ito, sabi ko, habang itinuturo si Adora, ang siyang kasagutan sa lahat ng mga tanong na bumabagabag sa akin nitong mga nakaraang linggo. Inilapag ko sa mesa ang isang sobre. Ang sobre na naglalaman ng birth certificate ni Adora at isang kopya ng birth certificate ni Isabel na kinuha ko mula sa aming mga papeles. Dahan-dahan kong inilatag ang mga ebidensya. Ang bawat salita ko ay tila isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng mga kasinungalingan na binuo ni Isabel. Dito, sa harap ng aming lahat, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng aming hapagkainan, nagsimula ang isang tensyonadong paghaharap. Ang katotohanan, gaano man kapait, ay malapit ng lumabas. Ang hapagkainan na inihanda ko nang may pag-iingat, ang puting mantel, ang kumikinang na mga kubyertos, ang bango ng adobong paborito ni Jose. Lahat ng iyon ay naging isang entablado. Isang entablado para sa pinakamasakit na pagtatanghal na masasaksihan ng aming pamilya. Ang hangin sa silid ay mabigat. Bawat pagsubo ng kanin, bawat pag-inom ng tubig ay may kasamang tensyon na halos puwede mong hiwain ng kutsilyo. Ang mga ngiti ay pilit. Ang mga kuwentuhan ay mababaw. Lahat kami ay naghihintay. Kahit hindi nila alam kung ano ang hinihintay nila. Ako ang bumasag sa katahimikan. Tumayo ako.
Ang mga kamay ko nakakapit ng mahigpit sa likod ng aking silya para suportahan ang nanginginig kong mga tuhod. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Isabel, sinimulan ko. Ang boses ko kalmado ngunit may bigat. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Bilang isang pamilya, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang pilit ng ngiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig na pagbabantay. "Ano po iyon, Nay?" tanong niya. Ang boses niya, tila ba hinahamon ako. "Kung may problema po kayo sa akin, sana po ay sinabi niyo na lang sa akin ng pribado." "Gusto ko man, Isabel," sagot ko. "Pero ang problema ay hindi na pribado. Apektado tayong lahat." At doon, isa-isa kong inilahad ang mga piraso ng palaisipan. Ang tawag ni Marco, ang pagkakatuklas sa kanyang passport habang siya ay nasa flight papuntang Hong Kong. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Jose. Tumingin siya sa kanyang asawa, naghihintay ng paliwanag. "Ano? Nababaliw na kayo, Nay?" Sigaw ni Isabel, tumatayo. "Gawa-gawa niyo lang yan. Marco, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan." Ngunit si Marco ay hindi kumibo. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang sobre at dahan-dahang inilapag sa mesa. Isang kopya ng flight manifest at isang kopya ng electronic record ng passport ni Isabel na may malinaw na selyo ng pag-alis at pagdating. "Ate," sabi ni Marco, ang boses niya mababa pero matatag. "Paano ka narito kung ang passport mo ay kasama ko sa Hong Kong?" Namutla si Isabel. Para siyang estatwang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ngunit hindi pa ako tapos. Ikinuwento ko ang tungkol sa pagpapalit-palit niya ng kamay, sa pagsusulat, ang pabago-bago niyang ugali. "Guni-guni niyo lang yan lahat." Patuloy niyang sigaw. Ang boses niya nagiging desperado. "Gusto niyo lang akong sirain sa anak ninyo. Hindi lang si nanay ang nakapansin," sabi ni Jose sa wakas. Ang boses niya basag. "Isabel, totoo ba? Bakit? Bakit minsan parang hindi na kita kilala?" At doon, ibinigay ko ang huling dagok. Ang pinakamasakit sa lahat. Tumingin ako sa apo kong si Mateo, na tahimik at takot na nakatingin sa aming lahat. "Mateo, apo," malumanay kong sabi, "sabihin mo kay papa mo, ano ang sinabi mo sa akin kagabi tungkol kay mama." Tumingin si Mateo kay Jose. Ang mga mata niya puno ng luha. "Papa," bumulong siya. "Kasi po, si mama, minsan po, mabait siya. Kinakantahan niya ako. Pero minsan po, masungit siya. Ayaw niya akong yakapin. Gusto ko po yung mama na mabait. Hindi po yung mama na masungit." Ang mga salitang iyon, mula sa isang batang inosente, ang sumira sa lahat ng depensa ni Isabel. Para siyang isang salamin na biglang nabasag. Ang kanyang pagpapanggap ay gumuho, ang kanyang maskara ay nahulog, at ang tunay na Isabel ay lumabas. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng galit at pagkasuklam. "Oo," sigaw niya. Ang mukha niya nagbago. Naging isang estrangherong puno ng puot. "Oo, totoo lahat. Sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Sawang-sawa na ako sa pagiging perpektong asawa at ina sa isang bahay na amoy luma. Sawang-sawa na ako sa pagiging manugang na kailangang magbigay galang sa isang matandang pakialamera." Bawat salita niya ay isang punyal na tumusok sa aming mga puso. Si Jose ay napatayo, hindi makapaniwala. "Mayroon akong ibang buhay," patuloy niya. "Isang buhay na hindi niyo kayang ibigay. Isang buhay na may yaman, may kalayaan. Ang lalaking kasama ko sa Hong Kong, si Richard, kaya niyang ibigay sa akin ang lahat. Hindi tulad mo, Jose." Lumingon siya sa aking anak. Ang mga mata niya nagniningas sa galit. "Anong maibibigay mo? Isang maliit na bahay? Isang luma at segunda manong sasakyan? Habang buhay na lang ba tayong magtitiis sa hirap?" "Isabel, pera lang ba ang lahat sa'yo?" Umiiyak na tanong ni Jose. "Ang pamilya natin, si Mateo, wala ba kaming halaga?" Muli siyang tumawa. "Pamilya? Mateo?
Sila ang tanikalang nagtatali sa akin dito. Itinuro niya si Adora na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Kaya ginamit ko siya, ang kawawa kong kapatid. Ang kambal na itinapon para lang mabuhay ako. Ginamit ko siya para makalaya ako sa inyo. At wala akong pinagsisisihan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, kinuha niya ang kanyang bag at walang lingon-likod na naglakad palabas. Huminto siya sa may pinto at lumingon sa amin sa huling pagkakataon. Magsama-sama kayong mga mahihirap at pagkatapos, isinara niya ang pinto ng malakas. Isang malakas na kalabog na siyang naging tunog ng pagwawasak ng aming pamilya. Ang natira sa hapagkainan ay ang katahimikan. Isang masakit, mabigat at nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng hagulgol ng aking apo. Ang mga araw na sumunod sa gabing iyon ay ang pinakamadilim na marahil ay naranasan ng aming tahanan. Ang bahay na dati puno ng ingay at tawanan ni Mateo ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang adobong niluto ko ay hindi nagalaw. Ang mga plato sa mesa ay nanatiling malinis. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang alaala ng sakit at pagkakanulo. Ang pamilya namin ay wasak. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakatinamaan ay ang aking anak na si Jose. Para siyang naging isang bangkay na naglalakad. Papasok siya sa trabaho nang hindi nagsasalita. Uuwi siya sa gabi, didiretso sa kanyang kuwarto, at doon mananatili hanggang kinabukasan. Hindi na siya kumakain, kasabay namin. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blankong titig. Ang kanyang tawa, hindi ko na muling narinig. Nakikita ko sa kanya ang anino ng isang lalaking nawalan ng lahat. Isang lalaking pinagtaksilan ng babaeng pinakamamahal niya. Sinubukan ko siyang kausapin, pero ang tanging sagot na nakukuha ko ay isang pilit na ngiti at isang tango. Bilang isang ina, walang mas sasakit pa kaysa makita ang iyong anak na nasasaktan ng ganito at wala kang magawa kundi panoorin siya. Si Mateo naman, ang aking kawawang apo, ay puno ng kalituhan. Gabi-gabi, pumapasok siya sa aking kwarto, may dalang unan. "Lola, dito po ako matutulog," bulong niya. "Bakit po umalis si Mama? Galit po ba siya sa akin?" Paulit-ulit niyang tinatanong. At paulit-ulit kong sinasagot, "Hindi, apo, mahal ka ni Mama. May kailangan lang siyang asikasuhin." Isang kasinungalingan para protektahan ang kanyang musmos na puso. Ngunit alam kong nararamdaman niya ang bigat ng problema. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa labas ng bintana, tila ba naghihintay sa isang taong hindi nababalik. Sa gitna ng aming kadiliman, isang maliit na sinag ng liwanag ang nagsimulang pumasok. At ang liwanag na iyon ay si Adora. Sa umpisa, nahihiya siyang dumalaw. Pakiramdam niya, siya ang dahilan ng lahat ng gulo. Ngunit pinuntahan ko siya sa kanilang bahay. Sinabi kong wala siyang kasalanan. Sinabi kong biktima rin siya at hiniling ko sa kanya na tulungan ako, hindi para sa akin, kundi para kay Mateo. At iyon nga ang ginawa niya. Nagsimula siyang dumalaw araw-araw. Hindi siya nag-iingay, hindi siya nanghihimasok. Ang dala niya lang ay ang kanyang tahimik at maalagang presensya. Magdadala siya ng mainit na lugaw o sopas para kay Jose. Iiwan niya lang ito sa mesa sa kusina. Pagkatapos, uupo siya sa sahig kasama si Mateo. Maglalaro sila ng mga laruan, magdodrawing sila, at dahan-dahan, nagsimulang bumalik ang ngiti sa mukha ng aking apo. Isang hapon, naabutan ko silang dalawa sa hardin. Tinuturuan ni Adora si Mateo kung paano magtanim ng gumamela. Narinig ko ang tawa ni Mateo, isang tunay, masayang tawa na matagal ko nang hindi naririnig. At nakita kong nakadungaw sa bintana si Jose. Pinapanood sila. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ko ang isang kislap ng buhay sa kanyang mga mata. Si Adora ang gumawa ng mga bagay na matagal nang kinalimutan ni Isabel. Kinakantahan niya si Mateo ng saugoy ng duyan, bago matulog, at ang boses niya, tulad ng kay Isabel, ay napakaganda, ngunit ang pagkakaiba, ramdam mo ang pagmamahal.
Siya ang nag-aasikaso sa mga kailangan ni Jose nang hindi nagsasalita. Isang malinis na damit na nakahanda sa umaga, isang tasang kape sa kanyang study table. Mga maliliit na bagay. Ngunit iyon ang mga bagay na nagsasabing, may nagmamalasakit sa'yo. Unti-unti, ang aming tahanan ay nagsimulang huminga muli. Nagsimulang kausapin ni Jose si Adora. Sa simula, tungkol lang sa trabaho. Pagkatapos, tungkol kay Mateo. Hanggang sa isang gabi, naabutan ko silang nag-uusap sa sala. Ikinukwento ni Jose ang tungkol sa kanyang mga pangarap, ang kanyang mga kabiguan. At si Adora ay tahimik lang na nakikinig. Isang tunay na pakikinig. Hindi naghihintay ng pagkakataong sumagot, kundi isang pakikinig na nag-aalok ng kanlungan. Sa sandaling iyon, nakita ko. Hindi lang ang aking apo ang kanyang pinaghihilom, kundi pati na rin ang aking anak. Ang bahay na dating pinamumugaran ng kasinungalingan ay unti-unting napupuno ng tunay na pagmamalasakit. Ang mga sugat ay malalim, at alam kong hindi sila maghihilom sa isang iglap. Ngunit sa pagdating ni Adora, sa wakas, mayroon ng pag-asa. Ang bagong simula ay masakit, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong posible ito. Lumipas ang mga buwan. Ang taglamig sa aming mga puso ay dahan-dahang napalitan ng tagsibol. Ang bahay ay hindi na tahimik. Napalitan na ito ng mga tunog ng buhay. Ang halakhak ni Mateo habang naghahabulan sila ni Adora sa hardin, ang tunog ng gitara na muling tinutugtog ni Jose, at ang mahinang usapan sa hapagkainan, na puno na ngayon ng kuwentuhan tungkol sa eskwela at trabaho. Si Adora ay hindi na lang basta isang bisita. Siya na ang naging puso ng aming tahanan. Ang pagbabago kay Jose ay isang himala. Ang blankong titik sa kanyang mga mata ay napalitan ng liwanag. Ang kanyang mga balikat na dati laging nakayuko ay ngayon ay tuwid na. Muli siyang ngumiti. At sa pagkakataong ito, umaabot na sa kanyang mga mata. Nakikita ko sa kanya hindi lang ang aking anak, kundi ang lalaking pinangarap kong maging siya. Isang ama na puno ng pagmamahal, isang lalaking matatag. At ang dahilan ng lahat ng iyon ay ang babaeng tahimik na nagmahal sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. Isang gabi, pagkatapos naming maghapunan, tinawag ako ni Jose sa sala. Si Adora ay nandoon din, nagliligpit ng mga pinagkainan. "Nay, maupo po muna kayo sandali," sabi ni Jose. May kakaibang kaba sa kanyang boses, ngunit mayroon ding determinasyon. Umupo ako, at tinawag din niya si Adora. Magkatabi silang umupo sa sofa, sa tapat ko. Huminga ng malalim si Jose, at kinuha niya ang mga kamay ni Adora. "Adora," sinimulan niya, ang boses niya nanginginig ng bahagya. "Alam mo, noong dumating ka, wasak ako, wasak kaming lahat. Para akong nasa isang madilim na kwarto na walang bintana. Pero ikaw ang dahan-dahang nagbukas ng pinto. Ikaw ang nagpasok ng liwanag." Nakita ko ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Adora. "Ibinalik mo sa akin ang anak ko," patuloy ni Jose. "Tumingin siya kay Mateo na natutulog sa kandungan ko. At ibinalik mo ako sa sarili ko. Ayoko nang sayangin pa ang pagkakataong ito. Ayoko nang bumalik sa dilim." Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Adora. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay may isang simpleng singsing na kumikinang. "Adora Reyes," sabi ni Jose. Ang boses niya puno ng sinseridad. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang yaman ng mundo, pero maipapangako ko sa iyo ang puso ko, ang katapatan ko, at ang buong buhay ko. Papayag ka bang maging asawa ko? Papayag ka bang maging ina ni Mateo?" Napahagulgol si Adora. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya nagtatanong, tila ba humihingi ng basbas. Ngumiti ako sa kanya. Ang puso ko puno ng galak. Tumayo ako, lumapit sa kanila, at hinawakan ko ang kanyang kamay. "Anak," sabi ko sa kanya, "matagal ka ng bahagi ng pamilyang ito. Matagal ka ng ina ni Mateo sa puso niya. At sa puso ko, iyon ang naging hudyat." Tumango si Adora kay Jose, hindi makapagsalita dahil sa kanyang mga luha. Oo, Jose, sa wakas ay naibulong niya. Oo, ang kanilang kasal ay simple lang.
ginanap sa aming hardin na pinalamutian ng mga puti at pulang rosas. Naroon ang aking anak na si Marco, na lumipad pa pauwi para masaksihan ang araw na iyon. Ang ngiti sa kanyang mukha ay kasing liwanag ng araw. Si Mateo, suot ang kanyang maliit na suit, ang nagsilbing pinakamasayang best man. Habang nakaupo ako sa harap, pinapanood silang magpalitan ng kanilang mga pangako, hindi ko napigilang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ko ay hindi na luha ng pighati. Sila ay luha ng pasasalamat, ng purong kaligayahan. Nakita ko kung paano ang isang malaking kasinungalingan ay nagbunga ng isang mas malaking katotohanan. Nawalan kami ng isang mapanlinlang na manugang, ngunit ipinagkaloob sa amin ng Diyos ang isang tunay na anak. Mula ng araw na iyon, ang aming tahanan ay naging isang tunay na tahanan. Gabi-gabi, nakikita ko si Adora na tinutulungan si Mateo sa kanyang mga takdang aralin. Nakikita ko si Jose na umuuwi ng may ngiti, sabik na yakapin ang kanyang mag-ina. Minsan, sa gabi, nauupo ako sa aking tumba-tumba sa beranda, pinapakinggan ang kanilang masayang tawanan mula sa loob. Naaalala ko ang mga salita ng yumaon kong asawa. Teresita, ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang magpapalaya sa iyo. At totoo nga, ang masakit na katotohanan ang nagpalaya sa amin mula sa isang peking pamilya at nagdala sa amin sa isang tunay na kaligayahan. Ang bagyo ay tapos na, at sa wakas, pagkatapos ng lahat, payapa na ang aking puso.